yung mga Romano yan. Kaya hindi naiintindihan no? As Catholic, number 1 pa nga kayo ng mga Christians. Okay? So, you are in particular settings. Kaya very clear na kaagad, no, ang delineation mo. Hindi ka basta-basta leader ng kung ano-ano, ikaw ay leader dahil sa iyong Christian communities. Whether connected ka sa parokya, o connected ka anything sa pastoral, connected ka sa mission and evangelization of Christ. So that delimits already. That provides, ika nga, yung choral, yung field kung saan ka mag-e-exercise. You are Christian leaders. Okay? Now, with Christian leaders, to be Christian is to grow more like Christ. Oh, wag natin kakalimutan yun. Yun lang talaga ang hinihingi sa atin ng Panginoon. That we believe in Him, and that come, follow me, eat my flesh, drink my blood, love God, love your neighbor. Hindi niya na sinabi na kailangan magpasayaw ka, at hindi niya na sinabi kailangan mag-fundraising kayo, hindi niya na sinabi na kailangan magpatayo kayo ng ganito, hindi niya sinabi na kailangan 1,000 ang members ninyo. Kagaya ng iba, kailangan nagano'n tayo, kaya 10%, 10%. Salamat kayo, wala kayong 10%. Hindi, mayaman na kami ni Brother Jay. Kagaya nila pastor, naman, talaga, di ba? Yung problema doon, ma-appreciate kapag gano'n. So, secondary siguro yung mga bagay na yun. Yung maging lector ka, maging choir kayo, yung maging lay ministers kayo, maging catechist kayo, that's part of your ministry. But that is not exactly the core why you are a Christian, why you are a Catholic. At the core ng ating pagka-Kristiyano, pare-pareho tayo, kay pare, madre, o lay people, is to be more like Christ. So, bago pa tayo mag-ambisyon na maging leader at maging officer, ang ambisyon din talaga natin sa buhay, na ma-emulate natin, maisabuhay natin, ma-absorb natin yung pagkatao ni Kristo sa ating buhay. Never lose sight of that. Why? Dahil kapag everything else fails, pag hindi ka nag-fail dito, you're in the right track pa rin. Kaya maging may position ka o wala, or sabihin na lang natin, so-called nobody in the community because you are hidden, hindi lang palagi na sa spotlight. Yung hindi lahat ikaw ang bida doon, kahit hindi ka ganon. Pero kung ito'y natutupad nating lahat, di ba, kahit na anong seminar, kahit na anong talk, will ultimately lead to that. Na ang ating pagka-Kristiyano is to become more like Christ. Clear? Ha? O so yun yung talagang foundation natin doon bago pa tayo. Kaya nga, Jesus already said that in many ways in the gospel. O by the way ha, marami dito sa mga slides ko, walang mga picture and walang mga graphics, mga animation, just plain mga ganyan, pero maraming mga Bible verses lalo sa gospels. Okay? So, yun pa lang, sinabi pa lang po yun, take my yoke upon you and learn from me. So, hindi kay Father Emil ang inyong matututunan. Kay Kristo. We just fail. Kaya mga kapatid, makikinig kayong mabuti sa mga pagbasa sa misa. First reading, second reading, the Gospels, those are the real Word of God. Kay Father, yung patawan niya, yung joke niya, pa-explanation niya na lang yun, reflection niya na lang yun, para matulungan kayo. Pero that is not the most important thing. The most important thing is the Word of God. Kung wala kang naintindihan dahil tabingi ang dila ni Father ganito, mapari naman tayo itong pulupot ang pulupot ka dila. Ano daw? Ano daw sabi? The Lord be with you. So, the Lord. At isang pare naman, the Lord. Ang narinig ko palagi, the Lord be with you. Sana all, my Lord. So, kahit hindi mo maintindihan si Father, pero, lalo na sa mga lectors and readers, make sure that is kung salam natin may demonstration pa yan. All what He left us are His words
And His example, the stories. Diba? So, yun ang panghawakan. Kaya, any reflections that we have, always isama ang ang Bible, lalo na sa Gospel. So, Jesus already said that from Matthew chapter 11:29, learn from me. Yung susunod, because I am meek and humble of heart. O, tapos ito tayo, pahambog, hindi humble, humble. So, doon pa lang very clear. Kaya lang, nakakalimutan natin yan kasi ano nga yung joke ni Father doon? Something like that. But, yun na, sinabi niya. Oh, Jesus said to Peter, you are an obstacle to me. You are thinking, not as God, but as human beings do. Hindi na, and that should separate you, mga kapatid, kayo mga Christian.